Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo sa anumang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS Evox receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube channel. Balik shortwave radio na rin po ang Radyo Pilipinas World Service. Napapakinggan po tayo sa ibayong dagat para sa ating mga kababayang overseas Filipino workers at seafarers. Ang English program po tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan sa mga sumusunod na shortwave frequencies 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. Sa pakikipagtulungan pa rin po ito ng ating mother agency, Presidential Broadcast Service sa United States Agency for Global Media, USAGM o mas kilala sa tawag na Voice of America. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng panayam mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa kasama ng mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Antabayanan po sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ipinagutos ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Health at iba pang ahensya ng pamahalaan na patatagin ang mga programa para maiwasan ng sakit na Human Immunodeficiency Virus o HIV. Inatasan din ng Pangulong Marcos ang mga kinauukulan na palakasin ang suporta sa mga taong may HIV o people living with HIV. Ayon kay Palace Press Officer Communications Undersecretary Attorney Claire Castro, may 338 HIV care facilities na itinalaga sa buong bansa na nagbibigay ng libreng serbisyo na may kinalaman sa HIV. Kabilang anya rito ang HIV screening, pagbibigay ng antiretroviral and viral therapy, counseling, HIV prevention method at viral load testing. Ayon kay Yusek Castro, matibay ang suporta ng Pangulong Marcos sa mga programa ng pamahalaan na layong pangalagaan ang kalusugan ng mga Pilipino. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nakatakdang magsagawa ng pampublikong subasta ang Bureau of Customs Port of Manila sa pamamagitan ng shield bidding para sa 12 luxury vehicles na may kaugnayan sa mga diskaya. Sinabi ng Bureau of Customs na ang subasta ay gaganapin sa February 25 alas 10 ng umaga sa Situation Room, ground floor ng Office of the Commissioner Building sa Port Area, Manila. Nakatakda ang public viewing para sa mga interesadong bidders sa February 19 hanggang February 23 sa BOC POM grounds. Ang mga sasakyang isusubasta, kinabibilangan ng isang Ferrari SF90 Stradale Mansory 2024, Rolls-Royce Phantom 2003, Mercedes-Benz G650 V12 Bi-Turbo 2022, BMW XM 2024 at Lexus LX570 2018. Kasama rin ang isang Lincoln Navigator 2024, GMC Yukon Denali 2022, Cadillac Escalade 2021, Maserati Levant Modena 2022, GMC Yukon XL Denali 2022, Cadillac Escalade ESD 2022 at isang Bentley Bentayga 2022.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, nakatakda naman sa February 23 ang huling araw para sa pagsusumite ng mga kinakailangan para sa lahat ng interesadong bidder. Sa sistemang Shield the Public Bidding, isusumite ang mga shield bid ng mga prospective na mamimili. Nakasaad sa imbitasyon ang pagbid ang oras, petsa at lugar ng pagbubukas ng mga bid. Gayunman ang pagsusuri sa mga bid tender ng Disposal Committee at ng paggawad ng pinakamataas na sumusunod o na sumunod na bidder. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Agad naman nagpaalerto ang Bureau of Immigration o BI matapos maglabas ng precautionary hold departure order para kay Senator Jinggoy Estrada, former Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan at iba pang mga dating opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ng Immigration Spokesperson Dana Sandoval na agad nila nilagay sa centralized database ng BI ang pangalan ng mga binigyan ng precautionary hold departure order. Anya, sa oras na magtangka ang sinuman sa mga nakalista sa kautusan ay makikita ito ng lahat ng mga immigration officers sa iba't ibang paliparan sa bansa. So once encountered, if there are any attempts ng mga individual po na nakalista doon sa precautionary hold departure order na yon, ay makikita po ito ng ating mga immigration officers sa lahat po ng mga ports of entry and exit na tinatauhan po ng immigration all over the Philippines. Immigration Spokesperson Dana Sandoval. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Department of Foreign Affairs muling iginiit na kinakailangan ng whole-of-government approach para sa pagdakip kay dating Congressman Zaldico na sangkot umano sa flood control anomaly. Magulat si AJ Ignacio. Kinakailangan ng whole-of-government approach para mahuli si dating Congressman Zaldico at mapabalik na ito sa bansa. Ito ang naging pahayag ng Department of Foreign Affairs para mas mapabilis ang paghuli nito sa amang lugar nagkukubli. Anila, kung magtutulong-tulong ang iba't ibang sanghay ng pamahalaan ay mas mapapabilis ang koordinasyon at mas magiging madali ang paghuli sa dating mambabatas. Kaugnay nito, ayon pa sa DFA na malaking tulong din na ang may dudulot ng pagbibigay ng red notice ng Interpol kapag naisapinal na nila ito at may issue na upang mas madali ng matunto ng mga otoridad ang kinaroroonan nito. Samantala, patuloy naman na bukas ang Department of Foreign Affairs sa anumang impormasyon na makapagtuturo sa kinaroroonan ni Zaldico. Mula pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pagtatayo ng mga substandard na infrastructure project, ipinapanukala ni Majority Leader Sandro Marcos na gawing krimen. Balita mula kay Kathleen Forbes. Isang matapang na hakbang ang isinusulong ngayon ni House Majority Leader Sandro Marcos sa pamamagitan ng House Bill 2811 o Criminalizing Negligent Contractors Act. Layunin ng panukalang ito na papanagutin sa batas sa mga contractor at subcontractor na nagpapabaya sa kalidad ng mga infrastructure projects ng pamahalaan. Ituturing na isang krimen ang gross negligence o matinding kapabayaan na nagre-resulta sa mga structural defect, pagkasira ng proyekto o panganib sa kaligtasan ng publiko. Binigyan din ni Marcos na ang mga standard ng construction ay hindi lamang para sa formality, kundi mahalagang proteksyon para sa kaban ng bayan at kapakanan ng mga Pilipino. Sino mang individual, contractors, subcontractors, corporate officers, government employees o juridical entity na lalabag ay mahaharap sa 6 hanggang 12 taong pagkakakulong at multa na hindi bababa sa 10 milyong piso. Ilang contractors at opisyal ng DPWH na nahaharap ngayon sa kaso dahil sa substandard na proyekto. Isa na rito ang St. Timothy Construction Corporation na mag-asawang Diskaya dahil sa proyekto sa Bulacan. Gayun din ang mga dating opisyal na DPWH Mimaropa at Sunwest Construction dahil sa substandard na flood control project sa Oriental Mindoro. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pambansang seguridad na nanatiling matatag sa gitna ng pagkakaaresto sa isang Mongolian national dahil sa umano'y pang-eespiya. Detalye mula kay J. Mark Dagala. Tiniyak ng National Security Council na nananatiling matatag ang pambansang seguridad kasunod ng pagkakaaresto sa isang Mongolian national sa Zambales dahil sa umunoy pang-espiya. Ayon kay National Security Advisor Secretary Eduardo Año, lumalabas sa inisyal na investigasyon na nagpanggap na aviation student ang naturang dayuhan at nabistong kasapi ng People's Liberation Army ng China. Bagaman bukas naman ang Pilipinas sa mga estudyanteng nais pumasok sa bansa para mag-aral, sinabi ni Año na ibang usapan na kung ang layunin ay lumalabag hindi lamang sa batas ng bansa kundi sa international law. Gihit pa ng kalihim, anumang uri ng pagdilihim o pagsisinungaling gayon din ng mga aktibidad na magdalagay sa pambansang seguridad sa balag ng alanganin ay hindi katanggap-tanggap at may katapat itong kaparusahan. Kasunod nito, pinuri ni Año ang iba't ibang ahensya gaya ng Bureau of Immigration, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at National Intelligence Coordinating Agency sa mabilis nilang pagkilos. Sinabi ni Año na patuloy anyang patatatagin ng mga ahensyang ito ang kanilang ugnayan upang maharang ang sinumang nagtatangkang pumasok sa bansa na magsisilbing banta sa seguridad nito. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Department of Social Welfare and Development o DSWD tuloy-tuloy ang paghahanda para sa 2026 ASEAN Socio-Cultural Community o ASCC Chairship. Si Mary Ann Bastasa sa balita. Puspusan na ang paghahanda ng Department of Social Welfare and Development para sa nakatakdang ASEAN Socio-Cultural Community Chairship ng Pilipinas bilang punong abala sa People's Pillar ng ASEAN 2026. Pangungunahan ng DSWD ang mga programang nakatuon sa kapakanan ng mamamayan at social protection. Kabilang dito ay ika-35 ASEAN Socio-Cultural Community Council meetings na gaganapin mula March 2 hanggang 6 sa The Peninsula, Manila. Dadalhan ito ng mga ministro at matataas na opisyal ng ASEAN para suriin ang mga programa at magtakda ng prioridad sa edukasyon, kalusugan, social development, kultura at pangalaga sa kalikasan. Ayon sa DSWD, layo nitong palakasin ang social welfare programs katuwang international partners, bumuo ng mga inclusive na polisiya at tiyaking handa at protektado ang mga mamamayan ng reyon sa anumang krisis. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Mas madaling proseso sa pagnenegosyo sa bansa, pinag-uusapan ni na Executive Secretary Ralph Recto at Republic of Korea to the Philippines Ambassador Lee Sang-hwa. Magbabalita si Alvin Baltazar. Nagpulong sina Executive Secretary Ralph Recto at Republic of Korea to the Philippines Ambassador Lee Sang-hwa sa Malacanang. Sa pulong ay napag-usapan ni na Recto at ng South Korean Ambassador ang patungkol sa kung paano pa mas mapapalakas ang ease of doing business o ang mas madaling proseso sa pagnenegosyo dito sa bansa. Kasama din sa kanilang napag-usapan ng tuloy-tuloy na pangihikayat ng Pilipinas na makapaglagak ng mas marami pang Korean investors. Tiniyak din naman Executive Secretary Recto sa South Korean envoy na aktibong tinutugunan ng pamahalaan ang mga alalahanin ng mga mamumuhunan. Ito yung pang gawing mas competitive at mas ligtas na destinasyon ng pamumuhunan ang Pilipinas. Samantala, ipinahayag ni Ambassador Lee ang matibay na suporta sa pag-host ng bansa ng mga pulong ng ASEAN ngayong taon habang binigyan diin ang matinding interes ng South Korea na palakasin ang ugnayan nito sa rehiyon. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Financial resources ng Pilipinas umakyat sa 36.93 trillion pesos noong 2025 ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Si Melanie Valdes Reyes sa report.
lumago ng 8.1% o umabot sa 36.93 trillion pesos ang kabuang resources ng financial system ng Pilipinas noong 2025. Bunsod ito ng patuloy na pagtaas ng assets ng mga bangko ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Batay sa datos ng BSP, tumaas ang pinagsama-samang assets ng mga bangko at non-bank financial institutions mula sa 34.17 trillion pesos sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Kabilang sa tinutukoy na resources, ang mga pondo at ari-arian gaya ng deposito, kapital, bonds at iba pang debt securities na hawak ng mga institusyong pinangangasiwaan ng BSP mula sa malalaking bangko hanggang sa mga pawn shop. Nanguna pa rin ang universal at commercial bank sa sektor na kumukontrol sa 93% ng kabuang resources ng industriya ng pagbabangko. Umabot ito sa 28.57 trillion pesos pagsapit ng katapusan ng December 2025, mas mataas ng 8.1% noong 2024. Ipinapakita ng mga datos ang patuloy na paglago at katatagan ng sistemang pinansyal ng bansa sa gitna ng umiiral na mga hamon sa ekonomiya. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Panukala para magtatag ng Philippine Coast Guard Academy inihain sa Senado. Narito si Nympha Asuncion. Isinusulong ni Senadora Amy Marcos ang isang panukalang batas na layong itatag ang Philippine Coast Guard Academy sa pamamagitan niya ng kanyang inihaing Senate Bill 1831. Sa paghahain ng panukala, pinaliwanag ni Senadora Amy na mahalagang mapaunlad hindi lang ang mga kagamitan at kakayahang operasyonal ng PCG kundi lalo na ang kakayahan ng mga tauhan nito. Kaya naman kailangan anyang magkaroon ang mga opisyal nito ng sapat na kaalaman sa technical, operational at legal na aspeto ng maritime law enforcement para masiguro na ang kanilang mga operasyon ay naaayon sa batas at mga international na obligation ng bansa. Gayunpaman, binanggit ng senadora na hindi ganap na natutugunan ng mga kasalukuyang institusyong pang-edukasyon ang specialized na pangangailangan ng Coast Guard. Dahil dito, ipinapanukala ang PCG Academy para sa hiwalay at dedicated na educational institution para sa Coast Guard. Umaasa si Marcos na sa tulong nito ay makakapaghubog ang bansa ng mga well-trained, disiplinado at profesional na PCG officials na magpapalakas sa maritime security at mag-aambag sa national development. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Bilang naman nasawi sa paglubog ng MV Kirsten 3 patuloy sa pagtaas. May report si Lawrence Tanhoco. Nadagdagan pa ang bilang ng mga nasawi sa insidente ng MV Tricia Kirsten 3 matapos ma-recover ng mga technical divers ng Philippine Coast Guard ang 4 na bangkay sa isinagawang underwater operations. Dahil dito, umakyat na sa 62 o 62 ang kabuang bilang ng mga nasawi. Nasa 293 naman ang naitalang mga nakaligtas habang 17 individual ang nanatiling nawawala. Ayon sa Philippine Coast Guard, ang mga bilang ay pinagsama-sama at dumaan sa verifikasyon sa pamamagitan ng koordinasyon ng Philippine National Police, Scene of the Crime Operatives, City Disaster Risk Reduction and Management Office, Coast Guard District Southwestern Mindanao at mga apektadong pamilya na nakipag-ugnayan araw-araw sa mga otoridad na nagsasagawa ng search and rescue operations. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Polusyon sa plastic na nanatiling banta sa protected area ng Metro Manila ayon sa Department of Environment and Natural Resources o DENR. Si Manuel Francisco sa detalye.
Nagpapatuloy ang kampanya ng DENR National Capital Region sa pagbibigay kaalaman sa publiko sa kahalagahan ng pangangalaga sa mga latian tulad ng Las Piñas Parañaque Wetland Park. Sa panayam ng Radyo Magazine kay Las Piñas Parañaque Wetland Park Protected Area Superintendent Christopher Villarin, tinukoy niya na nananatiling suliranin ng marine litter at plastic pollution sa naturang conservation site. Panawagan ng DENR sa publiko na maging responsable sa pamamahala ng basura at patuloy na maging aktibo sa pangangalaga ng wetlands. Dito po sa DNR ay tayo po ay naniniwala din sa full of society approach. Tinatanggap naman po natin sa DNR na hindi po namin kakayanin na kung kami lang po yung mga ngalaga ng ating kapaligiran at likas yaman. So tinatanggap po natin yung pakikipagtulungan po sa lahat ng sektor nga po ng ating lipunan upang ma-consolidate natin at mas matiyak po natin na inclusive rin po yung ating ginagawang management. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At yan po ating nakakalap ng mga national news. Antabayanan po ang ating panauhin. Meron po tayong magiging panayam sa pagbabalik po yan ng programang Ang Pilipinas Ngayon. Paalala muna mula sa himpilan. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Habang inaantabayanan po natin ang ating magiging panayam sa isang balik scientist at ang kanyang Traffic App Innovation Project, ay pararaanin muna natin ang ating regional news. Para po sa regional news ngayong araw na ito, Asin Center sa Pangasinan inaasahang makakatulong sa pambansang polisiya sa pagpapalakas ng salt industry ng bansa. Si Ricky Kasipit ng RP Dagupan sa balita.
In Kuanan, Pangasinan State University o PSU President Dr. Albert M. Galas, yasay inkilit ya Accelerating Salt Research and Innovation o ASIN Center at base at polisiya ya bansa yagat maton pabiskagan sa industriya ya asin dyan Pilipinas. Unungad kindi Galas, ipupunto ya Republic Act 8172 ya mangi iter ya ayoday salt para bunigas na publiko. Untanmet at Republic Act 11985 ya mangi iter ya komprehensibong plano para iya aligwa sa industriya ya asin. In kwanton importante sa papel na saray state universities and colleges at pangipaaksab na sarayan tuntunan lalo la at saray researches, teknolohiya tan kapasidad sa Asin Center at sinuportaan ya Department of Science and Technology o DOST dyan silong ya NICER programa ya ang iter ya 93 million pesos para sa saray pasilidad tan proyekto ya sentro. Sa Asin Center at iilaluan niya makatulong at pamabiskag na national salt sufficiency tan pamabiskag at panagbilaya na saray komunidad yaman di depende at produksyon ya asin. Manlalapod RP Dagupan City, Pangasinan, aya si Ricky Kasipit para the Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Iba't ibang kaso ng mental health na itala ng Tabuk City Health and Services Office. Si Renzi Roaquin ng RP Tabuk sa balita. Naduma-duma nga kaso iti mental health tinay-record ti City Health and Services Office ti LGU Tabuk idi napan nga tawan. Dati tinamuan kay ni Mental Health Coordinator Hilda Adong. Karaman dito'y kunanay ti psychosis, depression, bipolar, dementia, mental retardation, epilepsy, kanda dumapay. Dito ilangan Enero itagdama nga tawan kunana aday ti 5 iti adaan suicide cases, 38 iti 2024, kan inem iti 2023, kabayatan na nga 20 iti 2025. Gapo iti dito'y papigsaan iti programon mental health kadagiti RHUs ta ken school-based program wenno workplaces. Dito LGU Tabuk, baba ni City Health and Services Office, in pakamupay ni Ado nga plano itatangatawan iti mental health first aid training kadagiti nurses, midwives, BHWs, police officers, guidance counselors, religious sector, panakabangon iti referral and crisis pathway, behavioral advocacy kanit establishment iti mental health crisis hotline. Manipo DZRK Tabuk City, Renzi Roaquin agipad padamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pagpapasinayan ng precast manufacturing facility ng Megawide Construction Corporation, dinaluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Pag-ibig Fund. Detalye mula kay Joshua Miguel Suarez ng RP Lucena. Pinasinayaan itong nakaraang Lunes, Pebrero 16, ang precast manufacturing facility ng Megawide Construction Corporation na dinaluhan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. at mga opisyal ng Pag-ibig Fund at Department of Human Settlements and Urban Development. Bahagi ito ng anibersaryo ng DHSUD at pagsuporta sa expanded 4PH program para sa socialized housing. Gagamit ang planta ng precast technology para gumawa ng sabay-sabay ng mga pader, slab, beams at columns sa isang controlled environment. Dadalhin naman ito sa mga site para mas mabilis at dekalidad na konstruksyon na aabot kaya sa mas maraming pamilya. Ayon kay Pag-ibig Board Chair at DHSUD Secretary Jose Ramon Aliling, ipinatutupad nila ang direktiba ng Pangulong Marcos gamit ang precast para makapaghatid ng ligtas na bahay ng mas mabilis at makalikha ng mas maraming trabaho at mas mapalakas pa ang ekonomiya. Ayon naman kay Pag-ibig CEO Marilyn Acosta, malaki anyang hakbang ang private-public partnerships para sa mas epesyenteng sistema at sa pamamagitan anya ng ganitong mga inisyatiba ay mas napapabilis ang paghahatid na abot kayang tirahan para sa lahat sa buong bansa. Mula Radyo Pilipinas, Lucena, ito si Joshua Miguel Suarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bayan ng Kalayaan sa Palawan, business as usual pa rin sa gitna ng mga usapin hinggil sa West Philippine Sea o WPS. Magulat si Goody Sarsagat ng RP Palawan.
Kumpirma ni Ariel Carlos, spokesperson ni ang LGU ang kalayaan sa Palawan, nga business as usual para andang gobyerno sa tingai ang nagalutaw na pa nga natitingad sa West Philippine Sea o WPS. Makuna sa bulan ni ang Abril ig Mayo, dading dagon kasado ron ang tour sa lugar iyang kalayaan sa panguna na Kalayaan Tourism Office sa limitadong slots lamang. Mitur na nakadirekta sa mga Palawenyo na naliliyag nga magpakab nga libre ang transportasyon alin sa Buluyan Port papakon sa Ingkukong Isla nga mitemang B1 of the local balik Kalayaan 2026. Papalampay ang Tourism Office nga pili lamang nga mga Palawenyo ang katatabid sa pagimisayang tour sa munisipyo ang Kalayaan animan beked katabid sa libre ang pagkaon, restaurant ig mga person nga kaministeran. Poira digi, may 3 tour packages nga pwedeng mapilian ng mga nalyag maaguman ang once-in-a-lifetime journey nga may bayad nga impapresenta sa nasambit nga lugar na diya. Sa ingkukon nga tour na diya, kaministeran nga magsumite isulat kung ayamo sanda ang mapipili nga magbuhayin isyam kaadlaw sa lugar nga makakasamite ang kultura ig katinduan ang lugar nga hindi nalipatan. Ang Kalayaan ay sara sa mga munisipyo ang Palawan nga min nakikita sa aagawan nga West Philippine Sea o WPS. Alindigi sa Puerto Princesa City, Palawan, Gudi Sarsagat para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samar State University Technology Business Incubator, TBI Lambat, nagsagawa ng benchmarking sa Mindoro State University para sa mas matatag na innovation partnership. Narito ang report ni Suzette Pretencio ng RP Calbayog. Nagpadayon sa pagparigon sa innovation ecosystem ang Technology Business Incubator sa Samar State University o TBI Lambat pinaagi sa benchmarking ng exploratory visit sa Mindoro State University IBBIS Technology Business Incubator. Katuyuanan sa pagbisita ang pag-abri sa diskusyon para sa posible nga inter-regional collaboration sa duha nga incubator. Gintututukan sini ang startup development, technology commercialization, incubation management, ngan ecosystem building. Naging plataporma liwat ini para magbinuligay sa pagpaangbit sa best practices ngan pagkamayada sa mga oportunidad para sa joint initiatives. Pinaagi san sini nga pitad, ginlalauman nga mas mapaparigon pa ang suporta sa mga technology-based startups dirila sa Eastern Visayas kundi pati sa iba nga rehiyon. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pagdaraos ng Surf Palooza 2026 sa lungsod ng Bislig, Surigao del Sur, naging matagumpay. Magulat si Raymond Aplaya ng RP Tandag. Malampuson nga nahuman ang tulo ka adlaw nga pagpahigayon sa Surf Palooza 2026 dito sa syudad sa Bislig, Surigao del Sur. Gipahigayon kini dito sa Barangay Lawigan niadtong milabay nga adlawng Huwebes, Biyernes ug Sabado. Gisugdan kini pinagi sa usa ka kulbahinam nga surfing competition din gipakita sa mga surfers ang ilang abilidad o kaisog sa pagsakay sa balod. Ingon man ang surf skate competition nga naghatag og dugang kadasig og aksyon sa mga mananaway. Ang maong kalihukan usa ka pagpamatuod sa nagkahiusang komunidad, ligon nga suporta sa sports ug sa padayong paglambo sa turismo sa syudad. Tungod niini, mapasalamaton ang lokal nga pagamahanan sa tanan nga mga partisipante, organizer, sponsors ug mga bisita nga mitambong og misuporta sa maong kalihukan. Gidasig usab niini ang tanan nga ipadayon ang pagpalambo sa sports ug turismo alang sa mas malambuon nga dakbayan. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini sa Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform, Mafar Sulu, naglunsad ng Techno Demo Project para sa halal cattle industry. Balitang hatid ni Nurida Salip Julkiram ng RP Holo. Mumpaat na paunin pag-turnover si Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform at Mafar Sulu, habawaan sin halal program sin Agriculture Division sin Techno-Demo Cattle Racing para ha mga local cattle racers sin Pichang Potagunum sin bulan February hatahon yan. Dito ha Barangay Parangduyan, Panamaw, Sulu. Namuda project inang po sa iba na kapanyapan biya na sin wheelbarrow, pala, boots, jungle bolo, water pump engine, iba na elevated water tank, magsud mapataas, inner production, iba't mga balingkat pakamay in farm management halukala. Gyukon resab in learning iban demonstration area ni mapataasin supply iban quality sin halal cattle habi na ibayan. Piaguhanan in pagtukbali ni na Mafar Sulu Provincial Director Engineer Alfie U. Iribani DPA iban Chief Agriculturist June M. Kamon formal tiema sinding Haparangduyan Farmers Association bilang muna beneficiaries in program. Ding RP Holon ulit sa Lipchulkiram para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon ay makakausap na natin ang ating panauhin. Meron muna tayong paalala mula sa himpilan. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam mo ba, halos wala palang silbi ang ating earlobes o laylay ng tenga? Akala ng ilan, nakakatulong ito sa pagdinig dahil parang funnel ng tunog. Pero sabi ng mga siyentista, wala talaga itong mahalagang tungkulin sa pagdinig. Gayunman, puno ng nerve endings ang earlobes kaya sensitibo ito sa haplos at maaaring may papel sa social bonding o pakikitungo sa kapwa. At syempre, may malaking halaga ito sa kultura, mula sa ear piercing hanggang sa ear stretching at sa iba't ibang tradisyon. Kaya kahit maliit lang, ang earlobes ay may malaking ambag sa pagpapahayag ng ating pagkatao. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa puntong ito, papasukin na po natin ang ating panayam, no? Kung inyo pong nabalitaan, according to TomTom Index, isa po ang Pilipinas sa mayroong pinakamalalang traffic congestion sa rehiyon ng Asia, no? Sa Southeast Asian region. At alam po natin na sa mga lugar dito sa Pilipinas, ang Metro Manila po at Davao City, ang mga natukoy na lugar na yun nga, nasa number 1 ranking ng pinaka-traffic, no? Sa ating bansa. Kaya naman po, meron po tayong makakausap si Dr. Cyrus Gomari, isang DOST balik scientist na kanya pong ni-launch today, no? Ang kanyang traffic app innovation, no? Ito po actually mainit-init na balita po ito kasi ngayon lamang po yung launching at kagagaling lang ni Doc sa Presscon, no, sa Quezon City kasi itong innovation app, may partnership po sila sa isang local government unit dito sa Metro Manila. So i-welcome na natin. Magandang hapon po sa inyo, Dr. Cyrus Gumari, si Bea Gaza de Guzman po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Hi, magandang hapon, Bea.
Can you hear me? Yes, magandang hapon po. Opo, loud and clear. Maraming salamat po sa inyong oras. Nako, alam ko po busy kayo dahil today po yung launching ng inyong Traffic App Innovation Project. Pero eto nga po, Dr. Gumari, maaari niyo po bang ikwento sa amin kung tungkol saan po yung ating engagement ngayong araw dyan po sa may Quezon City Government? Medyo delayed si Doc Medyo Gumar. naputol yung tanong. Ay, sorry po. Hindi ko narinig. Yes, ulitin natin. Ulitin natin, Doc Gumari. Naririnig niyo na po ako ngayon? Hello? Yes, better now. Okay. Medyo Yes, unstable Dr. po. Gumari, Sige. yes, Yeah. pwede niyo po bang i-share sa amin at sa ating mga tagapakinig dito po sa Radyo Pilipinas World Service kung tungkol po saan yung inyong naging engagement sa Quezon City Government ngayong hapon? Mhm. Yep. So, ang ginagawa natin sa Quezon City, but it's hindi lang limited actually sa Quezon City yung ginagawa namin. Ginagawa ko specifically. Mhm. Ini-improve natin yung processes within the LGU. Okay. Kung paano sila nagpaplano para sa for traffic, para sa mga kalsada natin. And kasama na din ang urban planning, yung land use planning. Kung paano ba natin pwedeng ma-solve, no? Pero not necessarily yung traffic mismo, no? But paano ba nakakapunta yung mga tao sa iba't ibang lugar. So it's always the difference between, yan yung difference between traffic and mobility. Okay. Ang traffic, usually ang nakafocus lang dyan, naiipit yung mga kotse, naiipit yung motor, naiipit yung jeep, kaya ang tagal. Pero ang mobility, ang focus natin, gaano ba kadali pumunta sa mga lugar. Mhm. Right? Kasi kunwari yung example natin sa EDSA Carousel or yung mga LRT o MRT natin, pag kinumpara siya sa normal na traffic sa EDSA kunwari, pag nag-carousel ka, mas mabilis. Mhm. Diba? Ang ano dyan, yun yung focus ng ginagawa natin in Quezon City and other cities we're working with. Gusto natin ipakita sa kanila yung evidence and justification kung bakit dapat papunta sa ganun direction yung pagplano natin, which we call people-centric rather than car-centric. Okay. So, yun nga po, Dr. Gumari, no, traffic versus yung mas malawak na kaisipan ng mobility ng mga tao. Napakaganda pong konsepto. Nabanggit niyo po yung people-centered na planning at saka yung urban planning. Bakit po kailangang ibahin yung paraan ng pagplano ng ating pamahalaan mula sa vehicle-oriented to people-oriented planning po? Yeah. Kasi yung biggest difference na itong dalawa, as I said, it's traffic and mobility, no? Yun yung comparison, traffic versus mobility. Tapos if you dig deeper, ang differences nilang dalawa sa current planning practices natin, ang traffic, pag traffic lang lagi iniisip, naka-focus siya on car accessibility. Okay. Or motorized private transport accessibility rather than people accessibility. Ang difference niya sa car accessibility, pag even if you step out of your office, Bea, and sa mga nakikinig sa atin, Yes. you will see paglabas mo pa lang bakit yung pagka-design ng kalsada parang kailangan kumarere yung mga sasakyan. Although nata-traffic lahat, wala naman. Pero pag tinignan mo yung design, it's designed in such a way para convenient para sa mga nakakotse, private motor vehicles, pero hindi siya convenient for mga nagpa-public transport, mga nagbabike, mga naglalakad. Actually, kahit mag-focus lang tayo sa simpleng paglalakad pa lang may mga distances, lalo na kunwari pag tuwing Pasko, nakakaranas lang natin, November to December. May mga distances na napakalapit, minsan 500 meters, 1 kilometer. Kinokotse pa ng iba. Hindi natin sinisisi yung tao kung ano yung pinipili nila. Pero kung yung design practices natin, nakafocus siya on car accessibility, we will never be able to solve yung problem na nakafocus siya on people accessibility, na tinatanggal mo sa equation anong sasakyan yung gamit. And iisipin mo lang, ano ba yung pinaka-efficient?
na gawin natin sa mga kalsada. Knowing na wala na tayong space, extra space eh. So the question then becomes, what do we do with the space we have? Right? Hindi yung pwedeng lagi nilang sasabihin wala tayong space, but we have space. It's just, how do we use that space? That's the question we're answering with the systems we're providing sa mga LGUs natin. So yun, isa pala sa factor kung bakit mas nagiging challenging ang yung mobility ng mga tao ay yung pagiging mas car accessible rather than people accessible yung ating mga daan. So ano po, saan po ba natin pwedeng pwedeng i-route or i-connect itong ganitong disenyo o approach ng ating mga kalsada? Nabanggit nyo po yung urban planning. Meron po bang kinalaman yon or meron pa po ba tayong ibang mga factor na tinitignan kung bakit ganito po yung ating mga kalsada o kung bakit ganito po ang mobility sa mga cities dito po sa Metro Manila? So meron tayong we have a conflict sa mga guidelines natin and objectives ng iba't ibang agencies natin na I think hindi clear sa mga tao sa ngayon, or even the agencies. I think it's not clear for them. We have some agencies or even some traffic management units sa ibang LGUs na ang nakafocus lang sila paano mapapabilis yung daloy ng traffic with the assumption that lahat ng tao nakikidaan lang. Right? Pero sa totoo, lalo na sa loob ng Metro Manila, or sa looban ng mga syudad natin, majority ng tao dyan hindi nakikidaan eh. Okay. They're actually going somewhere. Right? May pinupuntahan silang establishment, baka sa palengke, yung iba sa clinic, yung iba sa school, may pinupuntahan yan. So yung diyan po pasok yung urban planning component, right? Yung land use. Ano ba yung destination ng mga taong to? Bakit ba tinatrato natin na yung kalsada natin na lahat ng tao is just passing through? It's not. Many people, pag pumasok sila sa isang street, I don't know, may dinadrop off or baka nagpa-park or yung iba naglalakad. Ang tao hindi naman naglalakad dahil mag-pass through sa isang, of course, they have to travel over a few streets to get to where they want. Pero laging may land use na pinupuntahan, laging may establishment na pinupuntahan. And in our approach, heavily connected tong dalawa, right? On the one side, we can make our public transport or transport systems as efficient as we can. There's also certain limitations to that. On the other side, yung mga nire-recommendong system namin is baka yung land use natin, pwede natin baguhin pa konti-konti. Medyo mahirap, mas mahirap baguhin ang land use kasi usually may mga nakatayo na dyan. Pero yung objective natin kasi on how land use management should be done. Yung recommendation namin kung may babaguhin, it's with the objective that we get the most economic output from the arrangement na to. So lahat win-win-win siya for everyone. But if we just let it be as exists, na ito naturally na lang, ang nangyari sa type of development natin, very organic. Tayo kung ano-ano na sumulpot, there's no order in it. In a way, okay naman siya. Okay siya in a way, but as you see, there's a lot of chaos on our roads. Usually, hindi binibigyan ng courtesy, especially yung pedestrians natin. People who are vulnerable on the roads have no space on our roads, actually. And even if we can just slightly tweak that na mas mabigyan ng space yung mga naglalakad, mas mabigyan ng space yung public transport, mas mabigyan space yung mga nagbabike, medyo malaki na din yung masasolve natin in terms of our mobility issues. Opo. Okay po yung approach ninyo, Dr. Gumari. Itanong lang po namin kasi di ba po parang may launching kayo ng inyong traffic app innovation. So, ano po ba itong na-develop yung software para po dito sa sistema na inyong ipinapakilala sa amin ngayon? Paano po ba ito nakatutulong sa traffic condition ng ating mga cities? At ano po ang pinagkaiba nito sa mga traffic apps kagaya ng Waze at Google Map?
So yung ano na, just to correct it, we're a transport and urban planning platform. Okay. Actually, beyond itong Balik Scientist engagement po with QC and formerly with Pasig and Taguig, nag-evolve na siya into a tech startup. Actually, it's called Seermo, Okay. SEERMO. And ang pinagkaiba niya sa Waze and Google, I get that question a lot. Hindi kami real-time traffic information system, no? Kasi yun yung ginagawa ng Google and Waze, eh. It tells you this time, ito yung traffic. And again, even those systems are very car-centric. Right? I'm not Yes. saying may use naman sila and I use it all the time. Okay. Pero that doesn't solve the root cause of the issue, which is on a strategic system level, on a Okay. planning level yung issues natin, eh. And our what Seermo does is pinapabilis niya yung process sa loob ng LGU Mm-mm. na makapagplano. Na kunwari may ano bang intersection na alam mo or ng mga nakikinig sa atin. Welcome Siguro Rotonda. Madalas pong traffic dyan. Or dito, Quezon City Memorial Circle. Ayan. Yan. So itong elliptical natin, medyo complicated yan, no? Pero Yes. sige, yung example na lang na medyo mas alam ko, si Bikutan, familiar Yes, ka? go ahead po. So Bikutan, parang black hole yan ng Metro Manila. So, Oo. pag pumapasok ka dyan, bumabagal yung oras bigla, eh. Yes. So si Bikutan, for example, ang problem kasi sa Bikutan is not localized dun lang sa intersection ng Bikutan. All of the problems that lead to Bikutan start way back from kung saan nanggagaling yung mga tao. Mm. From the point na nag-decide, kunwari tayo, Bea, nag-decide tayo, pagkagising, papasok sa trabaho, ang dinecide natin, magkokotse. It starts with that, Okay. right? And it's not just the two of us. So let's say si Bikutan, I don't know, at peak hour, let's say mga ang kaya i-handle niya, hindi ko kabisado, baka maximum na mga 5,000 cars, ganyan. Okay. So isipin mo, kung 5,000 lang na tao nag-decide na magkotse, paano nadadaan yung 50,000-60,000 na tao Oo na nga, nakasakay no? sa jeep, na nakasakay or naglalakad, nagbabike? Paano sila makakalusot? Kung yung 5,000 pa lang nag-decide na magkotse, it's already filled up. So the problem, hindi siya localized in Bikutan. You have to look at from the point na gumising yung tao, bakit kaya siya nag-decide na magkotse? It's again not to blame the people, but we have to have a system na kung saan naturally pinipili natin ano yung mas efficient, mas maganda para sa atin. Sa totoo lang, even pag nagkotse tayo, hindi naman natin alam kailan tayo makakarating. Yun yung nakakatawa sa sistema natin. Kahit napiliin mo yung sa tingin mo pinaka-efficient, it's still not that hindi siya efficient. Oo. So si Seermo, ang ginagawa niya for the LGUs, 'di ba si Waze nagre-recommend ng ruta. Mhm. Okay, dito bottleneck, dito pwede ka dumaan, mas mabilis dito. Si Seermo naman, it gives recommendations ano yung pwedeng gawin sa traffic schemes natin, anong kulang sa public transport, Mhm. ano yung kulang ng mga lakaran natin, saan ba mas maganda lagyan ng tawiran, para hindi lang again, it's not always about traffic, it's about accessibility ng tao. Yung kunwari tatawid ka na lang sana, 2 lanes lang, nandun yung baka sari-sari store, gusto mo lang tumawid, pero nilagyan ng footbridge, kailangan mo pa maglakad ng 300 meters away para lang pumunta dun sa convenience store na yun. Kaya wag tayong magtaka as soon as i-limit natin yung movement ng pedestrians natin, namamatay yung mga businesses. Kasi Yes. pinapahirapan natin yung customers natin, eh. Ang example na lagi ko sinasabi, can you imagine kung yung mga shopping malls natin puro drive-thru? Wala nang magsha-shopping. Lahat tayo mag-online shopping na lang tayo. Oo nga Yun, po. Yun, Seermo, napakaganda po na app or parang maituturing natin na AI na rin to, no? Artificial Intelligence. And ang pinaka-focus niya mainly is doon sa planning and yung strategy, kumbaga. Tinitignan niya yung mas general overview ng hindi lang po doon sa, yung kagaya ng nabanggit ni Dr. Gumari na ang Waze kasi at Google Map,
para sa perspective lang yun nung nagda-drive o nakasakay sa kotse. Pero ito pong Sirmo, more on kinoconsider niya ang ating mga urban planning, land use, and also nakikipag-partner po sila sa LGU. Speaking of Dr. Gumari, meron po ba kayong collaboration with Department of Public Works and Highways, Metro Manila Development Authority, at iba pang mga LGUs po regarding this project? Yeah. So with DPWH, sa ngayon wala pa. We'll see. May mga mga talks pa lang on the side but nothing concrete. Okay. With MMDA as well, ganun level. Mhm. Pero with LGUs, medyo dumadami na yung engagements namin. Subscription yung model kasi namin sa mga Okay. LGUs. Mhm. And intentional to, no? It's by design that we want to help directly yung mga LGUs. Mm-mm. Kasi majority ng kalsada, majority of our streets sa bawat city or municipality, majority niyan controlled pa rin talaga ng LGU. 60 to 70%, sometimes 80% ng streets natin, ang LGU yung may hawak. So, Yes. pero yung mga major roads natin, yun yung jurisdiction ni DP, ni MMDA. But so far naging engagements namin with DPWH or MMDA, usually naka-channel siya through the LGU. Mhm. So we help out the LGU kung ano yung mga justification na kailangan. Kunwari may gagawing pedestrianization na project Mm-mm. or papagandahin yung sidewalk or babaguhin yung public transport route, ganyan. We channel it through the LGU for now. Of course, in the future, hopefully, most likely, we'll go work directly with DPWH and MMDA. But to be honest, the majority of the problems on a city level na ang mas nakakaintindi talaga is the LGU. Okay. Kasi sila yung nagpaplano for the land use, sila yung nagbibigay ng business permits, Mhm. sila nag-iisip for tourism, sila nag-iisip for local economic development nila. It's all LGU. So yung approach namin is let's try to work with the LGU. So we've worked with Pasig we've been working with Pasig actually the longest. Mhm. Most recently, we've also been working with Naga, with Rojas, Okay. Isabela Basilan, hopefully soon. Even Davao, we've hopefully matuloy na yung engagement namin with Davao. Cebu yung hindi pa namin napupuntahan actually, but nasa pipeline namin this year na let's see what we can do for Cebu. Okay. So marami na rin pala, no? Pasig, Naga, Rojas, and then soon as in Isabela, Basilan, Davao, and Cebu. Nabanggit niyo po na ito pong Sirmo ay produkto ng inyong pagiging kabahagi ng Balik Scientist program ng DOST. Bago siguro ang inyong final message, can you share us po kung saan po kayo bansa na konektado with your Balik Scientist program, and then also kung ano po ang nag-encourage sa inyo na bumalik dito po sa Pilipinas? Yeah. So I was based in Germany right after nung bachelor's ko. Okay. Sa civil engineering here in the Philippines. Umalis na ako. Not because I wanted to get out of the Philippines. It was more I wanted to learn more about transport systems, transport planning, and urban planning. And ang sabi ko, I think ito pa rin ni-recommend ko sa mga gusto mag-aral ng urban planning. I think it's best to go to a country where they've been able to implement it, Mhm. right? Like properly. So I was in Germany for 8.5 years. Okay. Of course, pag nasa Germany ka or any European country, iikutin mo lahat eh. Mhm. So lahat ng good practices, I've already seen. I'm not saying na kailangan kopyahin 100%, no? But what we've done so far through the Balik Scientist engagement was tailor what has worked in those conditions, tapos tailor natin sa condition natin sa Pilipinas. Mm-mm. Kaya naman eh. Kunwari, yung mga older towns ng Europe, yung old towns nila, to be honest, mas masikip pa sila sa mga kalsada natin. Pero how come it works, right? How come pedestrianized siya, booming yung local economy? It's because of design. The design na pinadali for pedestrians, pinadali for public transport. Klaro kung ano yung priority niyan. And
Pero wait, balik ako dun, baka mapunta. Pero I was in Germany, tapos mabilis ako mapunta sa ibang topic eh. Yung from Germany, I decided to come back to the Philippines 3.5 years ago through the DOST Balik Scientist Program. First, it was with Pasig and Taguig. Itong final stint ko was with Quezon City. Okay. I decided na direct sa LGU. No, it was a difficult decision, of course, sa umpisa. But I don't know, there's this weird thing about me na I've always wanted to help out the country in a way Yes. to the abilities that I can, right? Hindi ko naman kaya i-absorb lahat ng problema sa urban planning natin, but I can use the technical abilities and probably even social abilities I have to influence decision makers. Uy, napaka-humble as naman much ni as Doc possible. Gumari. Malaking bagay po yung SEER mo, no? So, yeah, to the best of your ability naman talaga na makakatulong po ito, no? At yun nga, dapat nga po talaga na mas maging people-centered tayo instead of maging car-centric yung ating pamamaraan o approach sa paglutas ng ating traffic congestion problem dito sa Pilipinas. Naku, gusto ko man pong pahabain pa ito, Doc Gumari. Marami kaming natutunan sa inyo. Ang inyong parting message na lang po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Radyo Pilipinas World Service. So sa mga mga Filipinos, mga Pinoy na sa tingin nyo wala ng pag-asa yung Pilipinas, meron naman yan. There is a lot of hope. There's a lot of opportunities for change. Especially sa mga LGUs, decision makers natin na sa tingin nila wala na silang may improve sa in their jurisdiction. Hindi totoo yun. We can help you with that. And right now, with all of the technologies that exist and the technologies we've built for LGUs and the Philippines, mas mabilis din yung process para makapag-decide tayo kung ano ba yung pinaka-useful para sa atin lahat. So don't lose hope. I think that's the parting message. Don't lose hope. And we're trying our best in CIRMO using any technologies or AI that's useful for the LGUs. Mapabilis yung process para makapag-transition tayo to more livable cities in the Philippines. Thank you very much. Ayun, huwag mawala ng pag-asa. Maraming salamat po sa napakagandang mensahe, Dr. Cyrus Gumari. Mabuhay po kayo at more power po sa CIRMO. Thank you po. Yan po si Dr. Cyrus Gumari, DOST Balik Scientist, at kanya pong ipinakilala sa atin ang CIRMO, isang traffic app innovation. Magbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Antabayanan niyo po ang pagbabalita ni Erwin Peñano para sa ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatakot niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Lumago ang financial system ng bansa noong 2025. Ito'y matapos na matamo nito ang halos nasa 37 trillion pesos ng kabuuang resources noong Disyembre. Base sa preliminary data ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, umakyat sa 36.93 trillion pesos ang naging kabuuang resources ng banks at non-bank financial institutions, nasa 2.76 trillion pesos o aabot sa 8% paglago buwat sa tala noong 2024. Ayon sa mga analysts, ang paglago ay sumasalamin sa tuloy-tuloy na loan expansion,
matatag na deposit inflows at positibong impact ng mataas na interest rates sa bank earnings. Sa figura ng BSP, bulto ng nasabing resources ay mula sa mga bangko na may ambag na 30.71 trillion pesos o lampas sa 83% ng kabuang financial system resources. Kung hihimayin pa ito, naunguna sa may pinakamalaking share ang universal at commercial banks habang sumusunod naman ang thrift banks. Nakitaan din ng mabilis na paglago ang digital banks na tumala ng 42% year-on-year growth. Samantala, aabot naman sa 6.23 trillion pesos ang naipong resources ng non-bank institutions na binubuo ng investment houses, finance companies, insurance firms at government-run insurers. Sa perspektiba ng isang ekonomista, ang nasabing expansion ay nagpapakita ng patuloy na kumpiyansa ng financial system sa kabila ng mataas na interest rate environment. Inaasahan namang mananatili sa steady momentum ngunit disiplinado ang paglago sa domestic financial system buhat sa pagtugon ng mga bangko sa priority sectors gaya ng sa infrastruktura at consumer lending. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, nakakuha ng bagong suporta ang Pilipinas mula sa Estados Unidos para sa pagtataguyod ng nuclear power sa bansa. Nitong Lunes, lumagda ang dalawang bansa ng ilang kasunduan na nagkakahalaga ng $4.2 million para sa pag-aaral ng nuclear technology at pagsasanay sa mga Pilipinong sasabak sa nuclear industry. Base sa kasunduan, makatatanggap ng $2.7 million na grant mula sa US government ang Philippine Electric Power Distribution Company na Meralco para sa study ng posibleng paggamit ng Small Modular Reactors o SMRs sa Pilipinas. Ang nasabing SMRs ay maliit na nuclear reactors na kayang makapag-produce ng nasa 300 megawatts na enerhiya at mas mabilis na maitatayo kung ikukumpara sa traditional na nuclear plants. Kapalob sa nasabing pag-aaral ang paghahanap ng Meralco ng lugar na posibleng pagtayuan ng SMRs, pag-review sa US technologies at pagbuo ng implementation plan. Ayon kay Meralco Chair Manuel V. Pangilinan, ang proyekto na ito ay pagsisimula ng mahaba ngunit makabuluhang paglalakbay tungo sa pagkamit ng kauna-unahang nuclear technology sa bansa. Bukod sa SMRs, nagpahiwatig din ito para sa posibleng pagbuo ng conventional nuclear power plants sa Pilipinas sa hinaharap. Samantala, bukod sa grant, may mapupunta ring pondo para sa pagtatayo ng nuclear reactor simulator sa Pinas na siyang magagamit ng mga future reactor operators sa bansa. Gamit din ang pasilidad, makatulong din ito na gawing regional training hub para sa SMRs ang Pilipinas. Dagdag pa sa kasunduan ang mga ambag na $2.5 million ng private companies at government agencies para dalhin sa Pinas ang ilang nuclear experts mula Amerika na silang makakatuwang sa pag-develop ng specialized training programs sa mga manggagawa at mag-aaral na nais pasukin ang nuclear industry. Maalala noong 2024 nang unang lumagda ang Pilipinas at US sa 123 Agreement na nagtatatag sa kooperasyon ng dalawang bansa para sa mapayapang paggamit ng enerhiyang nuklear. Ito ay nakalinya sa Philippine Energy Plan na layong makapag-produce ng hindi bababa sa 1,200 megawatts na nuclear power sa 2032, 2,400 megawatts sa 2045 at 4,800 megawatts sa 2050. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Usaping kuryente pa rin, nakuha ng Sual Power Incorporated ang bid para sa pag-supply ng 200 megawatts na kuryente sa Manila Electric Company o Meralco. Ayon sa Meralco, nakuha ng Sual Power ang bid matapos na mag-alok ito ng pinakamababang rate na nagkakahalaga ng 4 pesos and 29 centavos per kilowatt hour. Bago mapili ang Sual Power, nasa 15 power generation companies ang nagpahayag ng interes sa baseload supply, ngunit 6 lamang dito ang nakapagsumite ng bid sa competitive selection process noong Pebrero 16. Kabilang sa mga ito ang Mariveles Power Generation Company, Bachman Geothermal, San Manuel Solar, Asen Corporation at First Gen Hydropower Corporation.
Ayon sa Meralco, naging bukas at transparent ang isinagawang bidding kung saan naobserbahan mismo ito ng consumer groups at na-livestream online. Ang 200 megawatt baseload supply ay makatutulong sa Meralco na makamit ang renewable energy requirements nito subject sa approval ng Energy Regulatory Commission. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Target ng property developer na PhilInvest Land Incorporated na makalikom ng aabot sa 11.57 billion pesos na halaga ng retail bonds na siyang gagamiting pampondo sa kanilang expansion projects sa labas ng Metro Manila. Ayon sa kumpanya, nitong Lunes ay naaprobahan na ng kanilang board of directors ang planong pagbibenta ng bonds na may fixed interest rates at maturity na aabot sa 10 taon. Inotorisa rin ng board ang executive committee ng kumpanya na isapinal ang detalye ng iaalok na retail bond gaya ng timing at magiging interest rates nito. Ang nasabing bond sale ay ikatlo ng bahagi ng 35 billion peso bond program ng PhilInvest na una nang naaprobahan ng Securities and Exchange Commission. Huling nakalikom ang kumpanya ng 12 billion pesos na bond sales na siya nitong ginamit para suportahan ang kanilang retail at industrial projects. Ang PhilInvest Land na pinamumunuan ng Gutianon family ay nagde-develop ng mga office building, residential condominiums, townships, malls at leisure properties. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa ating foreign exchange rates ngayong araw, Pebrero 18, taong kasalukuyan, ang palitan ng piso sa United States dollars ay nasa 57 pesos and 96 centavos, 38 centavos sa Japan yen, 45 pesos and 91 centavos sa Singapore dollar, 4 centavos sa South Korea won, 8 pesos and 40 centavos sa China yuan, 7 pesos and 42 centavos sa Hong Kong dollar, 78 pesos and 66 centavos sa United Kingdom pound, 68 pesos and 72 centavos sa palitan sa euro, 42 pesos and 50 centavos sa Canada dollar, at 15 pesos and 45 centavos sa Saudi riyal. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga mainit na balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Samantala, ang tabayanan ng sigwada ng mga mainit na sports balita sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon, maya-maya makalipas lamang po ang ilang paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba na ang hani o pulot ay hindi kailanman masisira? Sa natagpuan na pulot mula sa mga libingan ng mga Pharaoh sa Ehipto na may edad na mahigit 3,000 taon ay pwede pa rin kainin ayon sa mga siyentipiko. Dahil ang pulot ay may natural preservatives na pumipigil sa bakterya para dumami na dahilan kung bakit nabubulok ang isang pagkain. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang Pilipinas Ngayon. Para naman sa sigwada ng mga mainit na sports balita, unahin natin ang tennis. Abante na sa round of 16 ng WTA 1000 Dubai Tennis Championships ang Pinay tennis star na si Alex Ayala matapos payukuin ang kasalukuyang world number 8 na si Jasmine Paolini ng Italy. Sa unang set ay agad na dinumina ng 20-year-old Filipina ace ang laban gamit ang 6-1, bagay na naging pagsubok naman pagdating ng second frame. Matapos mabalahaw ang 5-3 lead at maungusan ng 5-6, nagawang makarestback ni Ayala sa tiebreak gamit ang 2 set points at tuluyan ng
sinelyuhan ang match 7-6. Ito na ang pinakamalaking panalo ng current world number 47 na si Ayala ngayong taon, lalo't kabilang sa world's top 10 si Paulini. Matapos ang laban sa Italian player, next assignment ni Ayala sa round of 16 ang pambato ng Romania na si Sorana Cirstea. Ang nasabing laban ay tatayong rematch sa pagitan ni Ayala at Cirstea na huling nagkapalitan ng hataw noong 2024 Madrid Open. Nabigo si Ayala sa nasabing matchup matapos ang 3 sets. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mula tennis, kabig naman tayo sa volleyball. Bigo ang Thunderbells na masustine ang enerhiya kontra Creamline dahilan para tuluyan itong mawalan ng init sa kanilang match sa PVL All-Filipino Conference nitong Martes. Sa unang set ay nagawang makaposte ng Zeus Coffee ng 25-22 na kalamangan, ngunit inalat na pagsapit ng sumunod na 3 frames 17-25, 16-25 at 18-25. Apat na players ng Cold Smashers ang umariba gamit ang tig-double-digit figure na share sa team score. Ito ay sina Gia de Guzman na kumamada ng 10 points at 25 excellent sets, Bernadette Pons na lumikha ng 19 points, Todd Carlos na umambag ng 12 points, habang 11 points naman ang naipo ni Gemma Galanza. Top scorers naman ng Thunderbells sina Chini Arroyo at Thea Gagate na tumapos ng 18 points at 11 points. Dahil sa panalo, napalawig sa 2 victories at 1 talo ang record ng Creamline, habang baba sa 3 talo at 1 panalo ang kartada ng Zeus Coffee. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mula volleyball, kambyo naman tayo sa softball. Muling nabuhay ang asam na Olympic journey ng Philippine Blue Girls matapos na makasecure ng wildcard ticket para sa 2026 WBSC Women's Softball World Cup Group Stage sa Lima, Peru sa Hulyo. Nakuha ng World Number 13 Nationals ang wildcard berth nang mapalitan nito ang Uganda buwat sa nabigong pag-meet sa Participation Agreement deadline. Dahil sa pagkakasama sa torneo, inaasahang makakapalitan ng hataw ng Pinay squad ang ranked number 1 team na Japan, number 3 Puerto Rico, number 12 Great Britain, number 16 Venezuela at world number 18 at host Peru. Bago ang nagbukas na oportunidad, unang nang nabigo na makasampa sa qualifying tourney ng 2026 World Cup ang Philippine team matapos na magsettle lamang ito bilang 4th placer sa 2025 Women's Softball Asia Cup. Ang Women's Softball World Cup ang magsisilbing first qualifier para sa 2028 Los Angeles Olympics. Ito ay paglalabanan sa ilalim ng 2-stage format kung saan ibang stages ay pagsasalpukan sa Czech Republic at United States. Ang top 2 teams sa kada grouping ang siyang aabante sa World Cup Finals sa Australia sa 2027. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po muli si Win Peñano. Samantala, antabayanan ng mga bagong chika sa mundo ng showbiz, tampok sa Balitang Artista segment ni Steph Vicente sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon, makalipas lamang po ang ilang paalala. Huy, nabiktima ka na ba ng fake news? Sa panahon ng digital media, learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik na po ang
programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chikadora Steph Vicente upang ihatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsada ng mga chika! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Hindi pala magkasama last Valentine's Day sina Kim Chiu at Paolo Avellino. Pero inamin ni Kimi na sa aktor galing ang ipinost niyang flowers noong February 14. Quote and unquote, nanood lang ako ng Netflix, Singles Inferno. Yan ang sabi ni Kim nang tanungin kung kanino ba talaga galing ang nasabing mga bulaklak at kung magkasama ba sila noong araw ng mga puso. Si Paolo ay naglagi raw sa bahay at nakipag-meeting. Quote and unquote, wala, sa bahay lang din, meeting tapos may inaaral lang ako para sa isang role. Yan ang sabi ng aktor sa ginanap na The Alibi media conference para sa airing nito sa Free TV. May pinost nga kasing bouquet of flowers si Kim noong Valentine's Day. Wala siyang ilagay sa caption kung sinong nagpadala that time. Basta ang caption niya lang ay, quote and unquote, babae pala ako, thank you! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Speaking of sweetness, perfect couple naman ang tawag ng mga fans kina Maymay Entrata at Joaquin Enriquez. Ito'y matapos mag-post si Maymay ng sweet photos nila na nasa beach na may caption na walang kahit sino man ang makakaintindi how much I appreciate your hard work just to always make me feel special. Thank you so much for making me realize na okay lang pala not to settle for the bare minimum, na deserve ko ang effort, consistency at pagmamahal na hindi pilit at hindi kulang. You make love feel safe, intentional, and genuine. I'm so grateful for you, mahal, for your patience, gentleness, kindness, and all the little things you do na higit pa sa inaakala mo. May God continue to guide us as we grow our faith in this relationship. May He always be at the center of everything we build together. More days to love, more memories to create, more prayers to whisper together, and more dreams to chase hand in hand. Happy Valentine's Day, my person, Joaquin. Ito ang naging post ni Maymay. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong chikadora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po ang ating kasamang si Bea Gaza de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side kina Milo Junella, Susan Aison, Anthony Pimentel, Hero Lucero at Justin Ocia sa ating Warcast. Maraming salamat din sa ating executive producer Steph Vicente na siya ring tagapaghatid ng Showbiz Balita. Sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news, kay Erwin Peñano para sa Balitang Business at Sports, at maraming salamat din sa ating station manager Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.